Hello everyone! I am Iza Estenopo at welcome sa Season 2 ng ating Negosyo at Numero Podcasts. At para sa mga first time na makinig sa ating podcast, ang Negosyo at Numero po ay isang podcast tungkol sa pagnenegosyo at syempre tungkol sa accounting, sa tax. At ako po si Iza Estenopo at ako po ay isang certified public accountant at nandito po ako para mag-discuss po ng mga bagay-bagay o mga kwento tungkol sa pagbibusiness, lalong-lalo na po pagdating sa numero. Kaya po ang ating title ay Negosyo at Numero at nasa second season na po tayo. At ang ating season 2 ay pinamagatang From Taxpayer to Strategic Entrepreneur. Sa season 1 po, pinag-usapan po natin yung mga iba't ibang bagay po tungkol sa accounting, sa tax, at usually generic po yung pinag-usapan natin doon. So, ang balak ko po for the seasons 2 onwards, magbibigay po tayo ng mga in-depth discussions para po mas matulungan po kayo ng mga nakikinig po sa ating Negosyo at Numero podcast. So, ngayon, isi-shift natin yung conversation tungkol sa taxes. Ano po? Sabi ko po nga doon sa first episode nga natin ng season 1 napakaganda po na malaman natin mga business owners yung pagiging strategic when it comes to taxes na ang taxes ay hindi lamang po ito isang burden, isang bayarin or isang stress source nating mga business owners but something na pwede nating gamitin for strategy ng ating business. Kasi nga po, ang taxes po, hindi lang po yan compliance issue, no? Taxes reflect how you structure your business, di ba? Yung mga diskarte mo, how you grow, how you invest, how you make decisions. And ngayon po, pag-uusapan natin from taxpayer to strategic entrepreneur. At ito po ang ating episode 1 ng ating negosyo at numero taxes to strategic entrepreneurship. So, ang first topic po natin is of course episode 1, why most businesses or why most business owners fear taxes. Sa totoo lang po, yan po yung mga usual na naririnig ko po. Bilang tax practitioner po dito sa Pilipinas at bilang accountant po, na naghahawak na rin po ako ng mga clients and usually ito yung mga naririnig ko po dito sa mga business owners. Kahit po ako naramdaman ko to kasi business owner din ako. Nakaka-stress ang tax. Takot akong mag-register kasi ayoko ng tax or basta magbayad na lang para tapos na. Usually ganyan yung mga naririnig natin. Pero hindi po ibig sabihin naman na ganun po yung naririnig natin sa business owners or ganun yung sinasabi natin. Hindi naman po yun ibig sabihin na irresponsible na tayo, no? Ibig sabihin kasi meron talagang takot na nararamdaman. Merong fear, no? At meron pong rason kung bakit ganun ang nararamdaman natin. Usually, ang ibig sabihin yan, no? Hindi tayo na-orient or hindi tayo masyadong naturuan to see taxes properly. Lalo na po sa mga nangyayari ngayon, 'di ba, sa Pilipinas. Ang dami nating mga issues, for example, sa government na parang ang mga taxpayers parang nadi-discourage na sila to follow the rules, no? To pay taxes, to do business or to register their businesses. Pero habang pagtagal po ng aking pagpapractice as tax practitioner and as an accountant, nakikita ko na hindi po tax ang kalaban natin, no? Ang kalaban natin talaga ay confusion. So ano ba yung real reason behind bakit tayo natatakot or yung tax fear na sinasabi? Bakit nga ba? So actually, hindi naman po ito masyadong technical reasons, no? Kasi nga po, natural lang po sa atin na ma-stress, matakot, lalo na po mga business owners, lalo na po yung mga nagsisimula ng mga business owners. For example, number 1, fear of the unknown. So, pag sinabing fear of the unknown, hindi natin alam ano ba yung binabayaran natin o bakit iba-iba yung amount ng binabayaran every month, every quarter. Bakit yung ibang taxes based on sales? Bakit yung ibang taxes ganito? So, kapag sinabing unknown, usually, dun tayo kinakabahan kasi hindi nga natin alam, di ba? So, kapag unknown, ibig sabihin,
masyadong nag-expand yung imagination natin. Kaya ang nangyayari, nagpapanik tayo, nagkakaroon ng fear. Another fear, fear of being caught or fear na baka mahuli. Yan, kasi 'di ba, pag narinig natin yung salitang audit, salitang penalty, yung mga wrong errors, yung mga wrong filing, wrong period, wrong TIN number, for example, alam mo po, kahit po mga honest business owners, kahit ang isang business owner ay desire niya talaga na maging honest, maging tapat sa gobyerno, maging tapat sa kanyang trabaho, natatakot pa rin po dito. Kasi po, natatakot na baka mahuli. No? So, isa sa mga bagay na nakakapagpatakot sa atin at nakakapagpa-stress sa atin. Pangatlong fear, fear of losing money. Of course, kapag sinabing tax, ang tax po talaga ay pera. Ano po, pag sinabing tax, pwedeng kabawasan ng pera, nawala yung pera, o kaya gastos. Tapos parang hindi natin nire-relate yung taxes sa pag-grow ng company natin or ng business natin. Or hindi natin siya na i-connect sa sustainability ng business natin. So, ang nangyayari sa atin, mga taxpayers, mga business owners, reactive yung mindset natin. Ibig sabihin, ang usual na scenario ng isang business owner, operations, and then compute mo nga kung magkano, and then magugulat ka kung magkano yung babayaran mo. And no choice ka but to pay because deadline na bukas or deadline na next week. So usually, fear of losing money. Meron pa po akong pang-apat dito na fear, fear of accountants, fear of government language. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo kasi nag-e-effort kayo na makinig dito sa podcast na ito kasi accountant ako, no? Baka kasi kinakabahan kayo doon sa mga sasabihin ko. Pero, napakaganda po na simulan na po natin na harapin, no? Yung mga takot natin kasi meron naman po talagang mga bagay na pwede tayong gawin para hindi po tayo matakot at saka mag-change na po yung mindset natin sa taxes bilang nakakatakot into something na strategic na pwede nating i-apply sa business natin. So, fear of accountants, technical terms, ito po yung lagi ko po sinasabi kung bakit isa sa mga nahihirapan ng mga business owners, lalo na po kapag hindi accountant, pero business owner, syempre, technical yung mga terminologies, yung mga net income, gross income, magkaiba pala yun, yung mga ganon. Yung mga government languages, yung BIR languages like the forms, yung mga deadlines, penalties. Sometimes the business owners are feeling small, feeling ignorant when asking questions. Kasi po, yun nga, may mga technical terms na hindi lahat ay nakakaalam. At sa profession, per profession or mga accountants usually ang nakakaintindi. Pero meron po tayong tinatawag na mindset shift, no, na doon sa mga narinig natin na fears kanina, alam nyo ba na pwede natin siyang i-convert into strategy na hindi lang mang po ang taxation ay bayarin or gastusin or nire-require ng government. Totoo naman po yan. Pero as business owners, we can also shift our mindset from this is something na gastusin, bayarin into something that we can use for strategy. So for example, ganito yung mga mindset ng mga taxpayer. Magkano ang babayaran ko? O kaya, paano ko masusurvive tong deadline na to? O, 'di ba? So parang yung mga ganyang tanong, nakaka-relate po tayo. Kahit po ako nakaka-relate din naman po ako diyan, no, dahil taxpayer din at business owner din ako. At nakarelate din na naisip ko rin 'yan. Magkano ba yung babayaran ko? Paano ko ba to masusurvive? Saan ako kukuha ng pera? Ganyan po yung usual taxpayer mindset. Pero meron din pong strategic entrepreneur mindset. Ganito po yung tinatanong nila. What does my tax tell me about my business? O, di ba? Parang nag-iba yung mindset mo na, okay, ang aking percentage tax for this quarter ay 10,000 pesos. So, ano yung ibig sabihin nun? O, di ba? So, iba yung mindset na, oo, babayaran mo yung 10,000 percentage tax mo, but if you are a strategic entrepreneur using taxation as something that you can use for your strategy or for planning or for business decision making, what does my tax tell me about my business? Ano ang sinasabi ng percentage tax amount na yan?
Or, another question na pwedeng sabihin ng isang strategic entrepreneur ay, how do I plan for this and not panic over it? So, ibig sabihin, instead of being reactive, a strategic entrepreneur is someone na proactive. O yan. So, hindi lang po niya haantayin kung magkano ba to, kundi nakaplano na. Ito yung target sales ko at ito yung magiging tax niyan. So, paano ko to pagpaplanuhan na kailangan maabot ko tong sales na to para ito yung maging tax ko at sisiguraduhin ko na dapat before the deadline may pambayad na ako dito sa tax na to. So actually, taxes are not just compliance or not just knowing magkano yung tax ko, but they are also used as feedback tools for our business. So leaders can use taxes as a strategy tool. So pwede nating gawin ito. For example, alam mo ba na taxes reveal business reality? O ano ba yung realidad ng business mo? Are you really profitable? Is your pricing sustainable? Tutubo ka ba talaga dyan? Or nag-ooperate ka lang ba at break even? Or nagbe-benefit ba talaga yung business mo? Are you growing the right way? Or are you just getting busier but not really growing? So, pwede ding ito. Taxes force better systems. No? Proper bookkeeping. For example, requirement po ni BIR na kapag tayo registered, may proper bookkeeping tayo. So that we can compute the proper computation ng taxes. No? Another system that the tax laws can enforce po sa ating company, clear separation of personal versus business money. Okay? So ito po yung usual na scenario sa mga small businesses na ay iisa ang wallet ng business at ang personal. Kapag may pumasok na sales, tinatrato agad as something na pambili agad ng mga personal needs. No? So there must be clear separation of business and personal money. Another system, cash flow discipline. Ayan. So, paano mo mapapagplanuhan yung mga tax payable mo sa mga future deadlines mo? Another thing, taxes can also improve decision making. Actually, sa decision making, related din po yung mga sinabi ko kanina. Pero you can also know when to expand, when to hire, when to restructure, and when to change tax type. For example, non-VAT ka ba? Magiging VAT ka na ba this year? Or business structure, magko-corporation ka na ba? So actually, the tax laws can help you decide on these things. No? So, isa sa mga bagay na parang hindi natin naiisip usually, 'di ba? As taxpayers, as business owners, na alam nyo ba yung mindset natin na, oh, ano, magkano na naman yung babayaran? Uy, gastusin na naman yan. Uy, bayarin na naman, no? Kapag po ina-avoid natin yung mga katotohanan sa tax or yung mga bagay na pwede natin gamitin as strategy using tax, na nandun pa rin tayo sa taxpayer mindset na ayaw natin magbayad or ayaw natin ng malaking tax, no? Actually, it can keep our businesses small, no? So it will hinder or it will control, masa-stop po yung ating growth. Alam niyo po ba 'yon? Alam mo ba na avoidance, for example, 'di ba, ang mga taxpayers gusto niya mababa yung babayaran niya. So they avoid as much as possible. It can lead to, number one, no real numbers. Gusto ko mababa yung babayaran ko. So, ito na lang yung i-declare ko. So, ibig sabihin, hindi totoo yung mga dinedeclare mo kasi meron ka lang gustong amount na gustong bayaran. Kapag hindi totoo yung dinedeclare mo, hindi totoo yung nire-record mo, paano mo malalaman kung kumusta na talaga yung business mo? Kung may expand na ba yan or nag-grow ba talaga yan or hindi? No long-term planning. Ibig sabihin, reactive ka lang, reactive. Kung ano na lang yung mangyari, yun na yung aaksyonan mo. So, no long-term planning or no long-term vision. Another is constant fear. If you don't use tax laws as something na will help you sustain your business or do strategies for your business, pwedeng mabuhay tayo sa constant fear, gaya nung mga nabanggit natin kanina mga takot.
No? Kasi po ang growth, it requires visibility. Like for example, financial statements. If we have proper bookkeeping and if we use financial statements for our business, and itong mga bookkeeping na to, FS, ito rin yung ginagamit natin for reporting our taxes, no, to the BIR, in which dapat naman talaga, no? If we don't do this, paano natin makikita or nasan yung visibility kung kumusta na talaga yung business natin, kung kumikita ba to o hindi? O baka mina-manipulate lang natin ng numbers. Alam niyo po, masakit ang katotohanan, pero nangyayari po talaga to. Pero, hindi po ako nandito para, alam niyo, i-condemn kayo. But, to see another side of the tax laws na pwede nating gawin, no, sa ating mga businesses. Kasi po, hindi po ibig sabihin na sinasabi ko to na yun nga, hindi ibig sabihin na kino-condemn ko na kayo. But, I am giving you another opportunity, another mindset na pwede nyo pong i-apply sa business ninyo. No? Yung proper accounting, yung proper bookkeeping, tapos yung proper taxation, and using the tax laws or the taxation na ginagawa mo sa business mo as something you can use for long-term planning and for expansion of your business. Sabi nila nga, hindi daw lalaki ang negosyong tinatago. Totoo po 'yon, no? Sa business registrations pa lang kapag hindi ni-register 'yan, 'di ba? Dahil tinatago, ayaw magbayad ng tax. So ano ang mangyayari? May chance na or may possibility na magsara ito. Kasi po malalaman ng BPLO, for example, ipapasara ka na kasi hindi ka nag-a-apply ng permit for how many years na. Ngayon, ano po ba ang role ng mga accountants? Ang role po namin mga accountants actually, it's not just na tagagawa ng tax forms, tagahabol ng deadlines, but accountants, you can seek the help of your accountants or bookkeepers. They can translate your numbers, do proper bookkeeping. They are risk reducer, no? Hindi po ibig sabihin ng risk reducer ay imamagic po ang pera. Hindi po hindi mamagic yung figures para mababa yung babayaran. Hindi po ganon. But to help you plan ahead, no? He is your planning partner. Yung accountant po ninyo, siya po ang planning partner ninyo. Accountants help business owners understand the taxes, not just comply. They help you plan, not just to pay, and to lead with clarity and not fear. Ngayon, ano po yung dapat nating gawin, no? You can start asking better questions now when it comes to taxes. So, for example, nagbigay na po ng tax computation ng inyong accountant sa inyo. What does this tax mean for my cash flow? Pwede nyo po yan tanungin sa kanya, di ba? Or if hindi man yan masagot, kasi ang accountants po, marami pong mga fields yan and meron po talagang mga expert sa ganitong field. So kung kunyari ang accountant ninyo ay hindi niya alam kung anong sasagot, okay lang po yun. Huwag po kayong magalit sa kanya kasi baka more on the tax compliance talaga ang kanyang expertise. So, pero pwede po kayong mag-seek help. Like for example, may mga groups po tayo ng taxation, 'di ba? Or may mga accounting groups po tayo na pwedeng mag-help sa inyo or pwede kayong mag-consult, no? No. These are my tax forms, these are my financial statements, this is my bookkeeping record. Ayan, so ano po kaya yung ibig sabihin nito sa cash flow ko or sa profitability ng business ko? O kaya pwede nyo rin tanungin, what decision should I change because of these numbers? O, diba? So, ibig sabihin, nagpa-plan ahead ka na. Medyo malayo na yung tanaw mo. Hindi lang yung, okay na yan, basta nakapag-comply sa BIR. So, ibig sabihin, yung numbers na hawak-hawak mo or yung bigay ng bookkeeper mo, ng accountant mo, gagamitin mo na siya for your strategy making, for your business decision making. And you can see it as something na part of your leadership responsibility sa iyong company or sa iyong business. So ngayon, meron akong reflection question before I end this episode. Are you running your business to avoid taxes or to build something sustainable? Of course, ang goal natin is to build something sustainable, but ngayon, i-assess mo yung sarili mo. Are you just running your business
just for the sake of running the business? Are you computing taxes based on how you are able to pay? Or are you using the tax compliance into something na you can use for your business strategy? Check mo yan. Malay mo, di ba, makakuha ka ng answer. So ngayon po, salamat po sa inyo sa pakikinig sa ating episode 1 ng ating season 2 ng Negosyo at Numero. At next episode ay abangan po natin ang mga tatalakayin po natin. This is still about from being a taxpayer into a strategic entrepreneur. And I thank you so much po. And this has been Iza Estenopo. Thank you so much and God bless us all.